Isang araw, tinawagan ni Banong yung kumpare niya si Eduardo. Paring Eduardo, may kakilala ka ba ng gagamot sa mga kagat ng aso? Eh, sino pa nakagat, paring Banong? Itong si Salome, nakagat daw ng aso. Nako, napakadelikado yan. Eh, mabuti pa, idala nyo kay Mang Munoy doon sa bahay ng Chaong. Kilalang kilala yun to. Napakahusay manggamot nun. Pagdating nila kay Mang Munoy, eh, Mang Munoy, pakigamot nyo nga po yung asawa ko at nakagat daw po ng aso. Eh, ganun ba? Isa ba nakagat, iha? Ay, dito po sa bandang singit, Mang Munoy, sabi ni Salome. Nako, eh, napakadelikado niyan. Alam niyo ba kung paano ako manggamot? Sinisip-sip ko na aking bibig yung gita niyan doon sa mismong pinagkagatan. Eh, kayo na pong bahala, Mang Munoy. Basta gawin niyo po ang lahat. Maligtas lamang po ang aking asawa, sabi ni Banong. Ikaw naman kasi, ang daming pwedeng ipakagat yung pangsingit mo. Nagagalit na si Banong kay Salome. Eh, simula na natin nagsipsipan at ako baka kumalat ang gita. Habang sinisip-sip ni Mang Munoy, Mang Munoy, wag naman po dyan at ari ko po yan, sabi ni Salome. Huwag ka mag-alala at alam ko ginagawa ko. Relax ka lang dyan. Pagkatapos niyang sipsipin, sa makalawa, ibalik nyo dito uli. At di ko pa gano'n na sipsip ang gita. Bago niyo ibalik dito, eh, lagkasan nyo muna ng bayabas at napakakalat ng gita ng aso nyo. Amoy pagpatis.